Unang pag-ibig. Marahil ang unang pag-ibig na ata ang pinakatumatak sa ating isipan na hindi natin makakalimutan kahit sa paglipas pa ng panahon. Ano kaya ang mga masayang alaala ang mayroon ka sa unang pag-ibig mo? Sa unang pag-ibig mo ba naramdaman ang saya at sakit? At gaya ng ating kaibigan na nagpadala ng sulat tungkol sa kanyang unang pag-ibig, atin pong tunghayan ng kanyang kwentong tiyak na magpapalungkot ng iyong puso, at kung handa ka ng umiyak at masaktan, ay atin na itong sisimulan, mga kaibigan. Mga kaibigan, bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating kwento. At kung nais nyo pong magpadala ng inyong sulat ay pakisend na lamang po ito sa ating official email na makikita sa baba. Maraming salamat po. Dear Kuya Alex, isang magandang hapon sa lahat. Di ko po alam kung anong oras na sa inyong mga tahanan once na napakinggan ang aking kwento. Narito po ako ngayon sa isang lumang tambayan. Sa tabi nito ay may isang cart na matagal nang hindi ginagamit na halatang inabandona ng dating may-ari. Andito rin po ang sirang lamesa at upuan na kasama ng cart ay inabandona. Napangiti na lamang ako dahil ito ang unang beses na bumalik ako rito, makalipas ang 10 taon. Opo, ganun na katagal nang huli akong makapunta rito, at ang huling punta ko rito ay kasama ko pa ang unang pag-ibig ko. Ang babaeng nagpahalaga sa akin at naging sandalan ko ng mga panahong nalulungkot ako. Napabuntong hininga na lamang po ako at kasabay nito ay ang pagbabalik tanaw ko sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas. Lumaki po ako sa isang pamilya na masasabi kong puno ng pagmamahalan. Ang akin pong mga magulang ay kailanman hindi nagkulang sa pagpapaalala sa akin na kapag nagmahal ako ay seseryosohin ko at wag sasaktan ang babaeng mamahalin ko balang araw. Sa totoo lang, Kuya Alex, kahit may mga edad na sila, ay hindi pa rin nawala sa kanila ang pagiging malambing sa isa't isa. Nakikita ko po iyon araw-araw. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na kung iibig man ako balang araw, ay hindi ko siya sasaktan, at kahit lumipas man ang maraming taon, ay titiyakin ko na hindi mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Grade 10 po ako nang una kong umibig sa isang babae. At iyon din ang unang beses na nagmahal ako ng palihim. Si Cathy. Napakaganda niya para sa akin at napakabait. Kuya Alex, si Cathy ang unang pag-ibig ko. Opo, kailanman ay hindi pa ako nagkagusto sa ibang babae maliban kay Cathy. Kaya talagang sigurado na ako na si Cathy na ang babaeng inilaan sa akin ng Diyos. Nasabi ko pa noon sa aking sarili na mamahalin ko si Cathy habang buhay. Pero lingid po sa kanyang kaalaman, Kuya Alex, may boyfriend na po si Cathy. Opo, masakit nang malaman kong yon, pero hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit magkaklase po kami ay bihira lamang kami magpansinan. Minsan ay ako na nga lang po ang gumagawa ng paraan para mapansin niya ako. Hindi lang naman po ako kundi halos lahat po ng mga lalaki sa room namin ay di niya pinapansin o kinakausap. Bihira lamang. Ayon sa mga kaklase ko ay masyado daw seloso ang boyfriend nito at ayaw nito na may kinakausap o pinapansin si Cathy ng mga lalaki. Minsan kahit mga babae naming kaklase ay pinagseselosan din ng boyfriend nito. Kaya Alex, grade 10 din po ang boyfriend niya pero ibang section nga lang. Wala pong araw na hindi nawala si Cathy sa isip ko. Araw-araw ay pag nagbibigayan. Araw-araw ay pag nabibigyan ng pagkakataon ay sinusulyapan ko siya ng palihim. Minsan nga po ay kahit nagtuturo ang aming guro ay sa kanya lamang ako nakatingin. Kaya minsan ay di pumapasok sa isip ko yung mga lesson dahil sa di ako nakikinig. May pagkakataon pa po na napansin ng aming guro na nakatitig ako kay Cathy.
Nagpa-quiz noon ang aming guro sa subject na Araling Panlipunan. Dahil po sa mahilig ako magbasa ng mga history books, ay alam ko na po agad ang sagot. Kahit man di gaano napakinggan yung mga tinuro, dahil sa palagian ko ng pagtitig kay Kati sa tuwing nagtuturo ang aming guro, ay di naman po yun naging hadlang. Dahil sa alam ko naman po ang lahat ng sagot, kaya mabilis ko na lamang itong natapos. After nun ay bumalik akong muli sa pagtitig kay Kati. Nasa likuran kasi ang pwesto ko kaya madali kong nakikita si Kati. As usual, ganun pa rin po. Habang nakatitig ako sa maganda niyang muka, ay ini-imagine ko na girlfriend ko siya. Ilang minuto rin po na nakatitig ako sa kanya. Hindi talaga nakakasawa tingnan. Pag pumapatak yung pawis niya dahil sa init, ay ini-imagine ko na pinupunasan ko siya ng panyo. Ang ganda na po sana ng imagination ko nang bigla akong tapikin sa braso ng aming guro. Oy Jerry, tapos ka na ba? Nataranta po ako bigla at napatingin sa tumapik sa akin. Ang aming guro lang pala. Mahutal-hutal po ko noon na sumagot. Opo, opo, opo. Ang bilis mo naman, pakita nga ako ng mga sagot mo. Sabay kinuha nito ang aking papel at tiningnan. Medyo kinabahan pa ako noon dahil baka mali ang mga sagot ko at magalit ito at baka sabihin na hinulaan ko lang. Mas lalo po akong kinabahan nang kumunot ang noo nito. Patay. Patay na ang nasabi ko na lamang. Lahat po ng mga kaklase ko ay nakatingin sa akin. Napansin ko rin na tumingin sa akin si Kati. Kaya Alex, handa na po ako na tanggapin kung mapapahiya ako. Dahil baka puro mali ang mga sagot ko until nagsalita po ang aming guro. Mahusay. Ang nasambit na lamang nito, sabay balik sa mesa ko ng papel. Ikaw Jerry, di porket tapos ka na ay pwede ka nang tumitig kay Miss Cathy. Ang nakangiting sabi nito sabay tingin sa direksyon ni Cathy. Po? Hindi po ah. May iniisip lang po ako kanina pero di po ako nakatingin sa kanya ma'am. Ang pagdadahilan ko na kahit alam kong tama naman si ma'am. Tumingin po sa akin lahat ng mga klase ko at naghiyawan. Meron pa mga nang-aasar. Sobra pong hiya ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, lalo na nang mapansin ko na tumingin din si Cathy sa akin at ngumiti ito nang magsalita si ma'am. Alam mo ba Cathy, kapag nagtuturo ako sa harapan, ay palaging nakatingin sa iyo yang si Jerry. Dito ay mas lalong naghiyawan ng mga kaklase ko at mas lalo akong inasar. Napayuko na lamang po ako sa sobrang hiya. Kuya Alex, isa po yon sa mga hindi ko makakalimutan sa buhay ko dahil nabulgar ang sekreto kong pag-ibig kay Cathy. Ang akala ko ay mas lalo akong hindi papansinin ni Cathy dahil sa nangyari pero nagkamali ako. Kuya Alex, nakita po ng aming guro sa AP ang kagalingan ko sa klase lalo na sa kanyang subject. Sinabi niya pa sa akin na sa darating na tagisan ng talino sa Araling Panlipunan ay inaya niya ako na sumali. Nung una ay medyo nag-alinlangan pa ako pero kalaunan ay pumayag din po ako. Bali 4 po kami sa section ng sumali. Ako, si Cathy na siyang pangalawa sa klase, si Michelle na siyang ikatlo naman at ang nangunguna sa klase namin na si Christoph. Bigla pong nawala ang confidence ko noon sa sarili dahil sa 3 matatalino at mga nangunguna sa section namin ang sumali. Halos lahat po ng session ay puro mga matatalino at mga ranking student ang sumali. Kahit po na magkasama kami sa isang section ay magkalaban pa rin po kami. Bali ina-allowed na 4 student kada session lamang ang maaring sumali. Ang top 3 winner na mangunguna sa patimpalak lamang po ang tatanggap ng award at ang mangunguna ay siyang magiging kinatawan ng school sa division. Sobra po akong kinabahan noon dahil sa ito ang unang beses na sumali ako sa gantong event at puro mga ranking student pa ang makakalaban ko. As expected po ay nabaling sa 3 kong kaklase ang suporta ng majority sa mga klase ko. Meron pa ako noon naririnig na mangungulilat lamang daw ako at uuwing luhaan. Sobrang sakit po noon para sa akin. Pumasok pa sa isipan ko na umatras pero nang sabihin sa akin ng aming guro sa AP, Jerry,
Naniniwala ako na mas mahusay ka sa mga nangunguna sa klase nyo. Mataas ang mga exams mo, pero mababa ang recitation. Nangangahulugan lamang yan na ayaw mong ipakita sa lahat ang galing mo. Alam ko na ikaw ang mananalo dahil matalino ka at mahusay. Kuya Alex, sa mga sinabing ito ng aming guro ay mas lumakas ang confidence ko. Kaya naman sinabi ko sa aking sarili na hindi ako aatras at wala akong pakialam kung ano man ang sabihin nila. Bago pa magsimula ang competition ay talagang nag-review ako. Halos lahat ng mga inaral namin tungkol sa history ay binasa ko. Kahit na marami doon ay kabisado ko na, pero di ako nakampante. Kahit nga yung mga history books na meron ako ay binasa ko ulit. Mga kaibigan, hanggang dito na lang muna po ang ating kwento, pero abangan nyo ang part 2 ng kwento ni Jerry. Maraming salamat po at huwag kalimutan na i-like ang video at mag-subscribe.